Hello, welcome to Libra Philippines. So, ito yung reading natin for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, and Jupiter Libra. Take only what resonates. Please do like and subscribe sa ating channel. Ma-appreciate ko lahat ng likes, comments, and share. By the way, habang kinukuha ko yung energy mo at sinashuffle ang card, ilagay ko lang dito yung kung saan mo ko pwedeng i-follow pa. TikTok, Facebook page, Gmail, dyan ka pwede mag-inquire sa akin at saka sa kahit naman dito sa TikTok. At saka sa Facebook page, pwede ka rin mag-inquire to book a personal reading. And, ayan yung mga hashtag. By the way, hindi ako nakaka-message noon or nakaka-reply dito sa TikTok. But, kung nakapag-message ka na ulit, I highly suggest mag-message ka ulit ngayon kasi may admin na ako na mag-a-assist sa akin na makapag-message or makapag-reply. So, yeah. And also, dito sa Gmail. Ngayon, okay na yan. Mas medyo na-handle ko ng maayos. Palm reading, ito ang available ko ngayon. Astrological reading, available din. Basta mag-inquire ka na lang doon. Sana ma-follow mo rin ako sa Facebook. Konti pa lang yung Facebook follower ko, guys. Hopefully, maparami natin. Ayan. Kasi gusto ko rin mag-spread ng positivity and also mas makapagbigay ng guidance sa mga Facebook friends or Facebook community natin. So, start na natin. Yung comment ninyo dito sa YouTube, sobrang na-appreciate ko, guys. Yung iba non-stop ang comment, yung iba nakaka 100 plus na na-comment. Grabe, napaka-tsatsaga nyo. Ang sasarap po ninyong bigyan ng reading pagka ganyan nakikita ko po. Maraming salamat po, no? Kasi nakakapagbigay din po kayo ng guidance sa ibang tao. Kasi nare-reach nila yung video, no? So, sana mag-comment kayo. Kahit heart-heart lang, malaking bagay yun sa akin. Ace of Wands, 5 of Swords. Ayan. Main energy mo. Death card is at the bottom of the deck and Ace of Pentacles. Yung iba sa inyo, there's something na parang gusto mong baguhin ng biglaan. You want to end something na parang biglaan din. To create a new beginning. So, yung iba may kinalaman sa love, relationship, may kinalaman sa money. So, yung iba sa inyo, nandun yung feeling mo na, ay, madali lang sa akin to i-end. Pag ginusto kong i-end ko to. You know? Because with the Ace of Wands, this is you taking actions on something para magkaroon ng new beginning. And if ever na magkakaroon ng new beginning na magiging mas maganda, doon ka. Okay? Pwedeng with the Temperance, naging patient enough ka na para masabi na, sabihin mong hindi mo nilaban, hindi ka naghintay or what? Hindi ginawa mo yung best mo, pinaglaban mo, ginawa mo yung tingin mong dapat gawain, but then you're not getting the result na gusto mo from this. So, I can see that you are being the person na parang, teka lang, kung gagawa ko ng pagbabago kasi hindi ko naman nakukuha yung resulta, ay gagawin ko yon. And even if it requires to end something or kung kinakailangan kong i-end yung isang bagay, and I will do that. Ikaw yung tipo ng tao na parang okay lang sa'yo ngayon magsimula ulit because hindi mo na nakikita na nasa-satisfied ka sa mga bagay na nakikita mo sa paligid mo or sa kung ano man ito. Okay? So, some of you may kinalaman yun sa love, the Lovers, or may kinalaman sa home, the Hermit, Virgo energy, Gemini energy. Okay. Especially, meron, paglipat si Sun. Ay, sorry. No, nangyari na si paglipat ng Sun sa Scorpio. Si New Moon, okay. Si Sun nandito pa sa sign of Scorpio. Si New Moon nandito sa Scorpio on November 1. Sakto. Sakto sa ating Halloween or Araw ng Mga Patay. Ayan. Andyan ang New Moon sa Scorpio. So, Scorpio, it is the sign for transformation, sex, death, and rebirth. Ayan. And nandyan yung intensity. So, there's a new beginning might be for you na
very intense. And yung iba naman, maybe something na namatay nasa buhay mo, maybe a business or a career na parang, teka lang, buhayin ko kaya ulit ito. Parang ganun. The Magician is here, Four of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, the Magician. Bottom of the deck is the Five of Cups. And actually, this is some kind of, a person na pwedeng, with the Magician is, niloloko niya lang yung sarili niya, yung mga tao sa paligid niya. In a way na pwedeng, nalulungkot siya. Deep inside, nandun yung emotional na parang hindi niya pinapakita sa paligid niya. Malungkot ako, hindi ko lang sinasabi. Hindi ako masaya, hindi ko lang sinasabi. Parang ganon. And this person with the Four of Pentacles, pwedeng nalulungkot siya with regard sa kanyang money, finances, and with the Magician, pwedeng ang pinapakita niya is something na parang, eto kasi dapat kong ipakita, ito yung dapat kong gawin. Pero deep inside, I'm really wanting something na mangyari sa buhay ko, or may something talaga akong gustong gawain sa buhay ko. And with the Hanged Man, this person is like, well, I don't know if you're dealing with a Virgo. May bagong upload din ako sa Virgo kasabayan nito. Pero ganong energy din yung nakukuha ko ngayon. With the Eight of Swords, okay? So you might want to check it out. Might be meron kang Virgo sa chart mo. Your Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter. Check it out. Kasi pwedeng makarelate ka dun sa ibang reading. Na kahit hindi para sa'yo, or hindi sa sign mo, pero might be yung important placement sa chart mo, yung iyong Sun, Moon, Rising, at yung Venus mo, yung Jupiter mo nakalagay sa Virgo, so you might want to check it out. Kasi kapareho na ng ganitong klaseng reading din yon na cards. Etong card din yung ginamit ko. But I can see a lot of sadness mula dito sa person na to. And I feel like kaya siya nalulungkot kasi pwedeng sa situation niya hindi siya masaya, para siyang stuck, para siyang nakidnap, para siyang, nakidnap in a way na pwedeng hindi ako pwedeng basta-basta gumawa ng action na ikakasama or ikakagalit nitong tao sa mga paligid ko. Okay? Na-kidnap in a way na wala siyang freedom to do kung ano yung mga bagay na gusto niya talagang gawin. Para siyang stuck sa isang situation na hindi niya gusto pero dapat niyang gustuhin. Parang ganon. And the Magician is someone who is fooling yung mga tao sa paligid niya, and also pwedeng yung sarili na rin niya, na unti-unti niya na rin paniwalain na ito yung dapat kong gawain, ito yung dapat ko ipakita, I have to gamitin ang aking utak dito sa aking sitwasyon. Alam mo yung bagong yung palabas ngayon, well, I cannot watch that palabas, but yung Pulang Araw, which is may kinalaman yun doon sa mga comfort women or mga taong or mga babaeng nagbibigay aliw sa, or sabihin na natin nare-rape or pinaparausa ng mga Hapon back in the days. Well, kaya sila nagsusurvive is kailangan nilang maging matalino. Okay? Matalino in a way na hindi ka pwedeng lumaban. So, ito yung person na nakikita natin na ganun yung energy niya. Pwedeng sa paligid niya ngayon, may mga bagay na hindi niya pwedeng labanan kasi kailangan niya gamitin yung utak niya. Okay? Punta tayo sa emotion niyo sa isa't isa. Well, hindi ko to kukunin. By the way, I really do love this Mercury in Scorpio. By the way, ang Mercury is nasa Scorpio ngayon. Si Sun is also in Scorpio. I do have planet in my sign of Scorpio, which is the Moon and Pluto. So kaya medyo mas malakas ang intuition ko ngayon, and yung pag-deliver ko ng message ngayon because of the placement of the planets ngayon. Nine of Wands, Death card, Queen of Wands. Okay, wait lang. Kunin ko na rin yung sa side niya. Emotion niyo sa isa't isa for the sign of Libra. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Okay. Oh, wow.
the death card, Scorpio energy. So nakikita natin there's an, renewal of something sa'yo. Okay? Renewal, hindi sa may kinalaman sa person na to. Well, I don't know. Yung iba sa inyo, kasi ang energy dito, if you are connected dito sa person na to, kasama mo tong person na to, uh, you are still connected dito sa person na to. Dalawa yung energy ha. Babanggitin ko yung isa mamaya. So, kung hindi ka makarelate dito sa sasabihin ko na to, pwedeng dun sa isa. So, some of you, if you are connected with someone na pwedeng kasama mo ngayon, nandito ka ngayon, maybe nagiging masaya ka na kung nasaan ka. Natututunan mo nang i-appreciate or makita kung ano man yung mga drama niya, yung mga ipinapakita niya or what. The Queen of Wands, maybe you are just learning how to guide this person, or maybe nakikipagtulungan ka sa person na to na i-work out yung mga challenges sa buhay ninyong dalawa or sa connection ninyo if you are in a relationship.